Let's go! Mga food vloggers, humarap sa isang matinding food challenge. Si Kuya Chang pinabahan ka, di ba? May kinabahan. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? No, hindi pa. Gusto ko yun. May nalito. Tamang-tama, yan ang gift ng farm to table sa iyong wedding. Yeah. Congratulations! At may halos bigla. Kasi hindi siya kumakain masyado ng exotic food, di ba? Oo. Nakita mo ba yung mata ko? Lit na. Ayun na nga. Hanggang saan ang kakayanin nila sa kakaibang farm to table experience na to? Ano yan? Familiar sa akin. Dalawa? Lima? Dugo, di ba? Okay. Bumisita tayo sa malawak na farmland at resort ng Villa Rufina para sa ating kakaibang food adventure. Hindi lang ang hot springs, tahimik na kapaligiran at magandang view ng bundok Makiling ang mai-enjoy natin dito. Isinama ko ang 3 trending na food vloggers para hamunin sa isang unusual food exploration. At kung kadalasan ay pagkain sa mga resto, karinderya at mga patok na kainan ang tinitikman nila, ngayong araw, Tikman muna natin. Sorry, sir. Joke lang. harap sila sa mga pagkain hindi pa nila nasusubukan. Solid. Ako kasi chef, ano talaga ako kung ano yung magiging patok na alam ko. Okay. Mura, masarap, at the same time talagang pipilahan ng maraming tao. Ako naman mas gusto ko yung kakaiba. Yung kakaiba yung hindi pa natitikman na Kakaiba. karamihan, yes. Alright. Bicolana kasi, kaya talagang Okay. palaban Palaban, sa ha? mga dishes. Kuya Cham. Hindi po ako palaban. Bakit may disclaimer? Bakit may disclaimer? Hindi talaga. Pero pag hindi mo alam, Ang tanong, kayanin kaya nila mga ingredients na ipapakilala ko sa kanila? Let's find out! nakabahan ako. Palaban ka, di ba? Palaban ka eh. Bicolana, di ba? Bicolana eh. Bicolano rin ako. Laban. Okay, laban. Familiar naman kayo. Kuya Cham. Kuya Cham, bakit ganyan yung tsura mo? Tingnan natin. Oh, Pikit na. Parang Kuya- naamoy ko na siya. isa lang yung naaamoy mo na yan. Sige nga, Boom, ikaw nga mag-open. Mag-reveal ng ating first ingredient. Okay, bibilang ako ng 5. Isa, dalawa, 5. Ay! Dugo, di ba? Okay, yan. Pag nakakita kayo ng dugo, anong typical na naiisip ninyong Dinuguan. dinuguan, of course? Dinuguan talaga. Or Betamax, yung mga street food. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? No, hindi pa. Hindi pa. Bago yan. Gusto ko yun. Bago yan. Totoo ba? Meron, chef? Yun nga yung papatikim natin sa inyo. Mamaya, I'll be serving you guys pork blood cake. Nakita ko sa mata ni Kuya Chang, kinakabahan. Ba't ka kinakabahan? Kasi hindi siya kumakain masyado ng exotic food, di ba? Oo. Nakita mo pa yung mata ko? Lit na. Ayun na nga, nakita ko kahit maliit. Pero hindi ka kumukuha. Hindi talaga. Pero pag hindi mo alam, pag hindi ko alam, pwede. Like luto na. One time lang ako nakakain ng palaka. Uy, masarap yun. Oo nga, one time lang. As in, maliit lang. Ano? As in, maliit lang. Persahan pa yon. Nakatikim na ba kayo ng dugo sa cake? No, hindi pa. Bago yan. Gusto ko yun. Bago yan. Totoo ba? Meron? Cake na gawa sa dugo ng baboy? Mamaya matitikman ni na Kuya Cham, Boom at Chinks ang ginawa nating pork blood cake. Nauna pa lang sa mga food surprises natin para sa mga kaibigan nating vloggers. So ito, sourced dito mismo sa farm. Kasi yung isa sa specialty nila dito is yung pag-aalaga ng livestock. Okay, and I think this is one of those techniques, not really dishes, but yung culture natin as Filipino na nagpapakita kung gaano natin pinahahalagahan ang bawat ingredient. So wala tayong tinatapon. Yes. So ito yung ating lamang loob. Yan, lamang loob ng tupa natin yan. Tupa. So pag ganyan, typically anong mga naiisip ninyong dishes? Papaitan. Papaitan. Ayan, actually, andito pa yung abdo. Dinuguan. Dinuguan, pwede rin. Ayan. Ayan, Yung mga liver na yan, adobo. tama-tama, di ba? So, gagawan lang natin siya ng, siguro, different take. Not the usual flavor combinations that you get to taste with
innards or lalong-lalo na yung pangpapaitan. Kasi pag nakakita ka talaga ng laman loob ng kambing or ng baka or ng tupa, pag Pinoy kasi papaitan yan or sinanglaw. Mga ganong dishes yung talagang may isip natin. We'll be doing siguro somewhat exciting. Ice cream. Gusto mo? Try natin. Ice cream ngayon. Dessert naman. Dessert naman. Pa-extreme tayo na pa-extreme. Hindi, sweet and spicy lang. At para mas kompleto ang farm-to-table experience ng ating mga bisita, sila ang inatasan kong maglinis ng laman loob ng tupa na gagamitin natin. Chef Drew, baka naman pwedeng patulong. Responde po, Chef Drew. Hindi namin alam kung tama ginagawa. Tama ba ginagawa namin? Chef, question, gaano katagal to lutuin? Mga estimate. Di ba papakuluan pa to? Yes po. Sa ganitong siguro mga 2 to 3 hours po ko lang. Ikaw nga. Medyo on the unusual side ang food adventure natin ngayong araw. Oy! Dahil hinahamon natin ang mga food vloggers na sina Boom, Chinks at Kuya Champ na subukan ang mga pagkaing hindi pa nila natitikman sa kanilang mga ginagawang content online. Nakapagluto na tayo ng cake na gawa sa dugo ng baboy. At sweet and spicy laman loob ng tupa. Ano naman kaya ang susunod na gigimbal sa kanila? Kuya Champ, ikaw nga, please do the honors. Ikaw nga. Pero ano sa tingin mo to? Hula lang. Kung pa-extreme ng pa-extreme yung ating mga ingredients, dugo, laman loob. Ano yan eh? Kasi lahat parang... Kapain mo, kuya. Kinakabahan. Kapain? Pwede. Parang ulo. Matigas eh. Okay. O paa. Pa-extreme tayo, ha? Papasok kasi ata dugo. Buto ulo. Parang ulo. Tingin ko ulo. O sige, reveal na natin yan. Ulo. Okay, ready? Tama naman. Yung nasa loob ng ulo. Yes. Yan. Utak. Utak. Ito yung ating ox brain or yung utak ng baka. Meron din tayo dyan utak ng baboy. But yun nga, typical sa mga gotohan. Lalong-lalo na siguro pag na mga nag-feature niyan, di ba? Yung naka-plastic. Di ba yung nagpapakulo sila ng kaldo? Yung mga nakalutang na naka-plastic. Sa pares, di ba? Yun. Utak yung nakalagay doon. And sa sisig. Sisig, of course, dinakdakan. Dinakdakan yan. Ang masarap sa utak, yung texture nito eh. Correct. Done right, wala siyang lansa. Dapat, napakasarap nito. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong ingredient eh. Ako din. Diba? So, what's lacking lang kasi when we were talking about brain as an ingredient is yung texture. It's all smoothness, creaminess. So what we'll do is we'll add texture. We'll deep fry yung ating brain. Ngayong araw, hinamon natin sa isang kakaibang food adventure challenge ang mga vloggers na sina Boom, Chinks at Kuya Champ. Isa, dalawa, 5. Oy! Pero yung huli natin, may takip na yan. Naka-blindfold pa. Chinks yan. Okay lang? Okay lang. So yan, i-reveal na natin para kay Boom at saka kay Kuya Champ. So, pwede ko hawakan Of course. So yan. Walaan, Char. At saka tamang-tama, yan ang gift ng Farm to Table sa iyong wedding. Yeah! Congratulations! So parang ano siya? Haba, oh. Ano lang, ano? Teka. Ano lang, ano? Ano? Ay! Ulitin. Teka, bubuuin ko para sa'yo ha. Sige po. Bubuuin ko para sa'yo. So yan siya. Alam ko na. Ano yan? Familiar sa akin. Familiar sa akin. Paborito ng lahat, di ba? I mean, soup number 5. Yes. Yes. Bat and ball sa ibang lugar? Oo. Or pag foreigner tayo, mountain oysters. Ang tawag nila dito, prairie oysters. Basically, dahil dito nga, hindi naman siya kasing texture, pareho ng texture ng oysters, pero siguro yung itsura niya, yan. Iyon, kaya natin siya actually regalo for Chinks. Ay, sa akin, Dahil sabi nila may aphrodisiac effects daw ito. So, hello, mister. Pero ang galing ni Chef, no? Talagang sa'yo tinapat yung Oo nga, mahaba. dapat sa'yo. Pero dapat kung ako yun, isang ganun palang manginginig na talaga. Feeling ko- Gets ko na agad. Yan ang mga kakaibang pagkain ipapatikim natin sa mga food vloggers na sina Boom,
Chinks at Kuya Champ na matapos magulat sa mga ingredients sa pinakita natin, nagpa siyang magpagpag muna ng kaba at mamasyal sa paligid ng Villa Rufina at sa kalapit nitong Alcacid Aviary and Farm dito sa Calamba, Laguna. Okay guys, ngayon naman papasok kami sa Aviary Farm. Kasi Uy, medyo... Bear, may egg! Oh, nakahuli na. Totoo, talaga? Oo Legit? nga. Nang lumabas. Cute, cute. Sabi sa loob. O yan, papakain ka po. Saan po? Saan ko? Bibigyan namin. Ito mo sa... Balik ka lang! Sir, ako na lang po pakain. Oras na para ipatikim sa mga bisita natin ang resulta ng pagluluto ng mga ingredients na nakita nila kanina. At syempre, kasama rin sa mga tumanggap sa ating Food Adventure Challenge ang owner ng Villa Rufina na si Sir June Alcacid. Ito na, moment of truth. Yan. Yung first dish na ipatitikim ko sa inyo kanina, yung pinakita natin, mountain oysters. Ganda ng pakinggan, di ba? Yan, di ba? Mountain oyster soup. Ayan. Please enjoy. Ano siya, nalalasahan ko yung taba ng bulalo. Texture, no? Panalo, no? Panalo. Para sa tendon. Mismo. Parang tendon. Yung tendon na sinasabi ninyo is ang are. Yun yun. Yung pinak. Ang harap? Ba ako makain ng puti ng penoy sa loob? Para siyang yung penoy ng yung red Oo. penoy na sobrang smooth at talagang nagaan. Hindi mo Natutulang kalain sila. na, hindi mo kalain na bola mo. Di ba? Utak ng baka. Pwede mo pa siyang i-push, di ba? Especially kahit ito, kahit ganyan, pwede mo nang sosan yan ngayon ng Actually, menudo or kung ano man, di ba? Gusto ko yung pagsubo mo, yung anghang, kaagad. Pero hindi naman yung anghang na nanununtok. Oo, napagpapawisan ka na Oo, agad. hindi. Oo. Ano siya, swabing anghang. Tapos, yung flavor niya, andun. Anghang tapos, ay, naku. tapos nawala yung langsa niya, chef. Oo, galing. And na-retain mo yung lasa nung... Ang galing. Grabe naman, chef. Tatlong klase ng sili ginamit mo. Crunchy pa rin yung bell pepper, Yeah. kaya ang sarap. That's one of the techniques that we always show na we wanna retain yung characteristic ng ingredient. Yung ingredient. Na hindi siya nawawala doon sa buong dish. Overcook. Sa iba kasi na-overcook yung bell May kulang na lang, chef. Ano? Mainit na kanin. Kanin! Kanin? Kanina Okay. ko pa sinasabi sa kanya. Ang hirap, maano yung lasa eh. Parang may sweetness na hindi mo maintindihan. I guess it's more of trying to balance the flavors. Yun nga. That not compromising yung characteristic ng ingredient. Feeling ko, chef, ang sarap niya i-partner dito. Pengi pa nga kanya. Kuya Chap. Ano siya ba? Bakit ang galing mo, chef? That's the question. Chamba, chamba.